Loka. And yun, syempre nag-prepare na tayo sa oathing, sa oath natin, dun sa oath-taking ceremony natin. So doon may mga kasama na tayong mga, of course, yung parents, si Papa Will, tsaka si Mama Jovita. Again, congratulations po. At sa mga hindi nakapasa, don't worry, better luck next time. Meron pa pong susunod na bar examination this year. So, congratulations. Napakadami po ng mga nakapasa ngayon. Ayan. So, tayo ay magkikita-kita na lamang sa court. Ayan. At tayo ay magsasabihan na, Panyero. Ay, shout out din po sa PPLM chapter, Pasay Paranaque, Las Piñas chapter. Ayan, nagsisimula na sila sa ULAS na program. May palakpakan pa. Again, yung Arellano University, yung aking alma mater. Ayan, congratulations, Alan Leo Tabuco Paran. Special mention. Okay? Dos Kumpanya. Ay, ito pala. Eto na, pag-uusapan po natin may kinalaman po sa adoption. Alam naman po natin na sa mga mayayaman, kung halimbawa, hindi magkaanak, nag-undergo sila ng process ng mga IVF, surrogacy, mga ganun po, no? May mga iba naman po na okay lang kahit hindi sila magkaanak. Kasi sa isang pamilya, parang laging nasa kultura natin na importante na meron tayong mga supling. So, meron mga anak, may magpapatuloy ng apelyido, may magbubuklod ng pamilya. Totoo naman po kasi kapag may bata, meron kang anak, kahit mag-away kayo ni Mrs., sabi nga nila, at the end of the day, so isang buong pamilya pa rin. Kasi nga, nandun pa rin yung anak, best interest of the child pa rin ang iniisip. Wag naman yung mga bugbogang blues, ha? Yung mga tipong vowsy na. Prohibited access sa vowsy, So, X naman yun. Hindi maiiwasan, hindi perpekto ang mag-asawa, minsan nagkakaalitan, Wag lang yung nagkakabugbugan. So, kung halimbawa, yung iba nape-pressure na, kunyari, kakakasal pa lang, di ba? Okay lang kayo mag-aanak. Ano ba yan? Nakaka-stress naman yung tanong na yon. Pwede bang wag niyong tanungin yung mga iba, na halimbawa, hindi pa sila nakakabuo. Ang hirap kayong bumuo, 'di ba? Lalo kapag laging stress sa work, stress sa kaibigan, tapos stress sa in-laws, tapos stressin niyo pa kakatanong na kailan ka magkakaanak. So may mga iba tayo na may mga kakilala ko na mga super close friends ko na hindi sila pinalad na magkaroon ng supling, pero magkasama pa rin sila. May mga iba na hindi nagkaroon ng supling, talagang naghiwalay. Pero parang hold on nila kung sinasabi nila na kung nagkaroon kami ng anak, siguro hindi ako tatalikod sa aming sinumpaang kasal. Ang lalim, di ba? Ngayon, binibigyan naman po ng option itong mga halimbawa, yung mga mag-asawa na mag-adapt, o kahit nga hindi ka kasal, kung gusto mo mag-adapt, 'di ba? I remember Judy Ann Santos, 'di ba? Nag-adapt muna siya before siya mag-asawa, 'di ba? Pwede po 'yan, Kung halimbawa yung joy mo ay magkaroon ng someone to be with, especially yung mga kids, love mo yung mga kids, and gusto mo na mag-alaga, alam mo 'yun, magkaroon ng bond sa mga yung bata na napagkaitan ng pagmamahal, ng mga magulang nila. Hindi natin alam kung anong rason kung bakit sila naging orphan. Pero itong adoption, binibigyan tayo ng chance ng batas na maging anak sila, legal na pag-ampon, at ano ba ang estado nila sa mata ng batas. Ayan. Kasi pag halimbawa po, naniniwala ako dun sa kasabihan ng mga taga-probinsya, di ba? Pag hindi ka nagkakanak, parang mag-alaga ka ng bata, o kaya mag-ampong ka ng bata, and then later on, pag mabait ka, tsaka nakita naman ng, sabi nila kung may kapal ang iyong kapasidad, ang pagmamahal mo dun sa batang, bibigyan ka ng talagang own blood, yung sarili mong supling.
Pero ang tanong, baka naman pag nagkaroon ka na ng own blood, maitsapwera naman itong inampon mo ng legal. So ang batas, the moment na ikaw ay nag-ampon at ito ay legally adopted na, dinidefine na ng batas kung ano ang kanyang karapatan. Halimbawa na lamang po, sama na, di ba? Ang isang legally adopted child, tumatayo siya bilang katumbas, equal footing sila ng legitimate child. At kapag equal footing sila ng legitimate child, kung ang kanyang adopted parents ay may anak sa labas, sila po ay illegitimate or non-marital child or non-marital children. So yung share nila, kung lalo kung merong last will and testament, ay half of the share lang, no? Nung makukuha ng isang legitimate. So mas malaki ang share nila. Kumbaga ganun po ang equal footing. So kahit ikaw, legitimate na anak, hindi mo pwedeng i-etsapwera yung adopted mo na kapatid. Just because ikaw ay own blood and flesh from your parents at siya hindi. Sa mata ng batas, equal footing kayo, pareho kayo ng kinakatayuan, legitimate kayo. So, ang share ninyo, pareho. Remember the case of the Quezon family. 'Di ba? So, merong adopted si Dolphy at yun ay tumatayong equal footing as legitimate child. And lahat ng mga kilala nating artista, illegitimate children ni Dolphy kasi hindi napakasalan ng kanilang mga magulang. Kung tutuusin, mas malaki ang share niya dapat na makukuha kaysa sa mga illegitimate children, no? Pero iba ang kwento naman nila dahil yung batang iyon ay mahal niya ang kanyang mga kapatid, mga illegitimate children. So hindi niya in-enforce ang kanyang right bilang isang adopted child. Pero kung halimbawa, darating ang panahon na ikaw ang unang anak nila, adopted child ka, and then meron silang naging biological child, sabi ng batas, hindi po pwedeng maitsipwera ka ng basta-basta. At ang estado mo sa pamilya ay katumbas din. Kasing halaga ng estado ng isang legitimate child. O, di ba? So, yan ang pag-uusapan natin. All about adoption. Sino pa ang pwedeng mag-adopt? Ano ba ang proseso ng adoption? Before po, ang adoption po, dumadaan po yan sa korte. So, kailangan meron tayong tinatawag na judicial adoption. Pero ngayon po kasi, ang adoption natin ay administrative na po. Ibig sabihin, hindi na po ito dadaan sa meron na tayong tinatawag na admin adoption sa pamamagitan, of course, andyan po yung National Authority for Child Care, yung NACC, kung saan sila po yung nagsusupervise ng adoption, whether or not ito po ay domestic adoption or inter-country adoption. Kasi po, di ba, may mga iba na mga foreigners gusto mag-adopt ng mga Filipino children. So ang tawag natin doon na inter-country adoption. So yung domestic adoption naman, so tayo po mismo, no, tayong mga Pinoy ang mag-a-adapt sa sariling kapwa natin Pilipino. So, teka lang, shout out muna tayo. Magandang gabi po. Hello sa inyo. Ayan. O, si Cyril pala yung dati natin kasamahan sa may DZRH. Siyempre, congratulations. Before, si Jana Abejero, no? Yung mga DZRH natin dito na mga kasamahan naglo-law school yung mga yan at sila po ngayon ay mga abogado na rin po, 'di ba? Ako naman nag-start po dito ay law student din po ako noon at that time.
bago po ako si Attorney Cam, ang tawag sa akin nila kay Rica Hera. Ayan. Eduardo Narvaez, magandang gabi po. Jerry Sumagaysay, Naimbang Ngarabi, Miss Grace Recta, Freddy Agravio, Angelo Maranan. Oy, classmate, kamusta ka na pa? Shout out daw. So proud of you. Oy, namiss na kita, Angelo. Meet naman tayo sometimes, no? Meet natin yung mga classmate natin dati. Ayan, kapag libre ka, okay? Elmer Bendol, Romel Livid, congrats po sa mga bagong attorneys. Raul Destacamento, ask ko lang po. Pag ang private lawyer ba, pag walang hawak na kaso, walang pera? Depende po. Depende po naman yan. Hindi naman po, pag private practice, sabi nga nila, mas marami daw dong Andalusia. Depende kung gaano kasipag po ang lawyer. Ano po? Henry Dolohan from Botolan, Zambales. Magandang gabi rin po sa inyo. Live po kami ngayon sa DZRH News Facebook Live and DZRH News Television. At ganoon din po sa DZRH TV 4K live stream. Shout out din po, magandang gabi kay Melvin, Letrado, si Teresita Atienza, sabi niya, may kakilala po ako attorney, nag-adapt kasi walang kapatid ang anak nila. Yung kapatid wala ang anak siguro. Noong nagkaroon sila ng second child, iba na po ang, totoo ba yan? Trato sa adopted child. Ay, kaya nga po pinapangalagaan din of course ng ating batas yung mga inadapt po, no, nung ating mga adoptive parents. Maya Bell, good evening. Congratulations to all the bar passers. Violeta Sembrano and si May Lenny. Yan, magandang gabi. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH.